Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. An hour after their wedding, her husband died. It was a sigh of relief for her but not for his family. Sa pag-aakala na wala na ang taong nagpahirap sa kanya at sa pamilya niya, ay saka naman ito muling magpapakita. Worst is, hindi nito naaalala ang lahat ng ginawa nito sa kanya. Ayaw niyang tinatawag siyang Mrs. Angela Salazar. Ipinaaalala nito sa kanya kung paano siya nakatali kay Ivan Salazar, ang lalaking pinakaayaw niya. At narito ang unang kabanata ng ating kwento. Angela trembled as she heard Ivan's car stop at her apartment's garage. Narito na naman ito. Sigurado si Angela na tatakutin at sasaktan na naman siya nito. Mabuti na lang, pinatay na niya ang mga ilaw. Hindi malalaman ni Ivan na naroon siya sa loob. Iisipin nito na umalis siya. Narinig ni Angela ang pagpihit ng doorknob, ngunit nakalock ito. Narinig niyang kumatok ito ng 3 beses. Angela! Tinawag ni Ivan ang pangalan niya. Angela trembled in fear. Boses pa lang nito ay nabubuhay na ang takot sa katawan niya. Ivan has been so strict on her. Ayaw nito na lumalabas siya ng apartment. Kung lalabas man siya, ay may mga nakabuntot sa kanya ng mga tauhan nito. Ivan was so obsessed with Angela. Simula na makita ni Ivan si Angela, sa isa sa mga flight nito ay hindi na nito tinantanan ang dalaga. Angela was an active flight attendant of an international airlines. Pero simula na makilala niya si Ivan, ay pinahinto na siya nito sa pagtatrabaho kahit ayaw niya. Ivan even asked the owner of the airline to fire her dahil ayaw nga niyang umalis sa trabaho. Wala nang nagawa si Angela dahil lagi nang nakabantay si Ivan sa dalaga. Hanggang sa wala nang lumalapit kay Angela na ibang lalaki dahil kung hindi pinapabugbog ni Ivan, ay tinatakot naman ito na papatayin. Malaki ang pagpapahirap na ginagawa ni Ivan sa buhay ni Angela. Ang pamilya ng dalaga ay itinira nito sa isang bahay na pag-aari nito. Pwede nitong gawin ng kahit na ano sa pamilya ni Angela kapag hindi ginawa ng dalaga ang gusto niya. Angela! Tumawag si Ivan sa pangalawang pagkakataon. Isiniksik ni Angela ang katawan sa sulok ng silid kung saan hindi siya makikita ni Ivan kahit na sumili pa ito sa bintana. Angela is scared. Ayaw niya na mahawakan siya ni Ivan dahil alam niyang pagbubuhatan siya nito ng kamay. Tumahimik ng ilang segundo ang paligid. Tahimik na naglakad palapit sa bintana si Angela para tingnan kung umalis na si Ivan. Napapitlag siya nang biglang tumunog ang kanyang cellphone sa bulsa. Malakas ang tunog nito. Nadinig hanggang sa labas. Agad na pinatay ni Angela ang cellphone upang hindi na mag-ingay. Natigilan siya na marinig ang sigaw ni Ivan sa labas. I know you are in there, Angela. Alam mong ayaw ko na pinagtataguan ako. May pagbabanta na sabi ni Ivan. Open the door before I break it and drag you out of this house. Open the door! Mas lalong nabuhay ang takot kay Angela. Nanginginig ang puo niyang katawan sa takot. Mabibigat ang hakbang niya habang palapit sa pinto. Angela held the doorknob but didn't turn it. Ivan, please, umalis ka na! Pagmamakaawa ni Angela habang umaagos ang luha sa kanyang pisngi. Hindi ako aalis hanggat hindi kita nakikita, Angela. Open the door. I won't hurt you. Nangako na ako sa'yo at sa mga magulang mo na hindi na kita sasaktan, di ba? Ivan said calmly, trying to convince her. Malambing ang tinig nito na parang sinusuyo siya. Nagdadalawang isip na napapatitig si Angela sa nakapinid na pinto. Sa likod noon ay si Ivan na nais siyang makita. Nagtatalo ang isip niya kung bubuksan ang pinto at paniniwala sa sinasabi nito o pananatilihing nakasara ang pinto
at hintayin na umalis ito ng galit sa kanya. Angela chose to open the door. Kapag umalis ito na may galit sa kanya, ay sigurado siyang hindi siya nito titigilan at ang pamilya na ang gagamitin para mapapayag siya sa gusto nito. Sabi ko na nga ba, hindi mo ako matitiis. Nakangiti na wika ni Ivan, saka siya niyakap na tila hindi ito nagalit sa dalaga. Hindi siya gumanti ng yakap rito, bagkus ay agad siyang kumalas sa pagkakayakap nito. Ano bang ginagawa mo rito, Ivan? Angela asked. Sa halip na sumagot, ay binuksan ni Ivan na mas malaki ang pinto na hawak ng dalaga at tuloy-tuloy na pumasok sa loob ng apartment. Naupo ito sa couch at nakangisi na tumingin sa dalaga. I have a good news for you, Angela. Hindi mapalis ang ngiti ni Ivan habang nakangiti kay Angela. Kung ang ibabalita mo ay tatantanan mo na ako at lalayuan mo na ako, that is really a very good news. Pero kung hindi yun ang sasabihin mo, then it's not a good news. Angela stayed at the door. Ayaw niya na mapalapit kay Ivan dahil hindi niya alam kung kailan ito susumpungin ng init ng ulo. Sinabi ko na sa'yo, Angela, there's no chance na lalayuan kita. I want you at gagawin ko ang lahat para mapasa akin ka. To tell you the good news, your parents accepted my offer. Pumayag na sila na magpakasal tayo kapalit ng malaking pera at syempre, negosyo. Isn't that a good news? Ivan sneered at her. Now that they said yes to our marriage, we will get married right away. You know that I don't like you a bit. Ivan, kahit kaunti sa pagkatao mo ay hindi ko gusto. Paano mo naaatim na magpakasal sa babaeng hindi ka kailanman magugustuhan? Hindi ba parang pinagsisiksikan mo ang sarili mo sa akin? Are you that desperate, Ivan? Angela smirked. She doesn't care if it will make him mad because at that moment, she also doesn't care if she get hurt. Naikuyom ni Ivan ang kamao habang tumayo at naglakad palapit sa kanya. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Galit na siya ngayon. Manatili ka sa kinaroroonan mo, Ivan! Natakot si Angela na malapit si Ivan. Alam niyang nagalit siya ng sobra, kaya umatras siya at naglakad palabas. Ivan won't hurt her when other people were watching. Maraming mga kapitbahay si Angela kaya alam niyang ligtas siya sa pananakit ni Ivan kapag nasa labas siya ng bahay. Ivan grabbed her right hand so she won't be able to take more step backwards. Hindi na siya makakalayo rito. Ivan's grip gave her pain. Masyadong mahigpit ang pagkakahawak ni Ivan sa kamay ni Angela. I don't care. If you don't like me, Angela, I'll make you mine. Remember that. Sinitsit siya ni Ivan. Nailayo agad ni Angela mukha nang ilapit ni Ivan ang mukha nito sa kanya. Nandidiri siya rito kahit na araw-araw pa itong naliligo. Babalik ako bukas. Kasama ang pamilya mo at pamilya ko. We will talk about our wedding. At wala ka nang magagawa para pigilan pa ang gusto ko. You will be mine. Tanggapin mo na ang katotohanan yun. Ivan smirked at Angela before he left her speechless. Hindi nakahuma si Angela sa sinabi ni Ivan. She's 100% sure that there will be a wedding that will happen. Napaka makapangyarihan ng pamilya ni Ivan. Alam niyang walang magagawa ang pamilya niya sa pamilya nito. Naiyak na lang siya sa kapalarang natamo. Masama ang panahon pero perpekto ang lugar. Napuno ng kulay puti at ginto ang lugar. Ito ay isang pangarap na kasal para sa marami. Masaya ang mga tao pero hindi man lang mapangiti ang pinakamahalagang tao sa event dahil alam niyang ito na ang simula ng miserable niyang buhay kasama ang lalaking pinakaayaw niya. Si Angela ay nakasuot ng puting disenyo at gawa ng sikat na designer na nagkataong kapatid ng kanyang soon-to-be husband. Ni hindi makangiti si Angela. Karamihan sa nobya ay dapat masaya sa araw ng kanilang kasal ngunit hindi katulad ng ibang nobya si Angela. Alam niyang hindi dahil sa pag-ibig ang kasalang ito. Lahat ito ay tungkol sa pagkahumaling sa kanya ni Ivan. Ngumiti ka anak. Isa ito sa mahalagang araw sa buhay ng isang babae.
Angela's father whispered while they were walking down the aisle. Hindi man lang nilingon ni Angela ang kanyang ama. Nakatitig siya ng diretso sa dulo ng altar kung saan nakadisplay ang imahe ng Panginoon. Tahimik siyang nagdadasal na sana ay bangungot lang ang lahat. Kayo ang ngumiti pa? Kayo ang may gusto nito, hindi ba? Kapalit ng kaunting yaman at negosyo ay ipinakasal ninyong anak niyo sa taong hindi naman niya gusto? Matabang na wika ni Angela sa ama. Hindi mapigilan ni Angela na magalit sa mga magulang. Hindi naman sila ganoon kahirap para ipakasal siya ng mga ito kay Ivan. Lalo na at alam ng kanyang mga magulang na hindi niya gusto ang binata. Alam din ng mga ito na sinasaktan siya ng binata ngunit wala man lamang sa kanila ang mga ito. Ang laging sinasabi ng kanyang ina, kapag nagsusumbong siya sa pananakit ni Ivan, ay nagagawa lamang iyon ng binata dahil sa sobrang pagmamahal nito kay Angela. Masyado nang nabulag sa yaman ni Ivan ang mga magulang niya. Magiging masaya ka rin sa naging desisyon namin, Angela. Wika ng ama ni Angela nang marating nila ang dulo ng altar, kung saan naroon si Ivan, ang ama at ina nito na sina Mr. Daniel at Mrs. Luzelle Salazar. Kilala ang mga Salazar bilang isa sa mayayamang angkan sa Pilipinas. Hindi lamang 10 ang negosyo ng pamilya, kaya hindi maitatanggi ang kapangyarihan ng mga ito. Napasimangot na lamang si Angela sa sinabi ng ama. Nakangiti namang lumapit at tumalik sa kanyang ina ni Ivan. Pasensya ka na sa anak ko, Angela. Alam kong ayaw mo ito pero ikaw lang ang nakakapagpakalma sa kanya. Sana matulungan mo si Ivan na malampasan ang pinagdadaanan niya. Mrs. Luzelle Salazar whispered to her. Malungkot nang umiti si Angela rito. Ganon din kay Mr. Salazar na pareho lang ang ipinapakiusap sa kanya. Ang tulungan si Ivan sa pinagdadaanan nito. Angela knew what Ivan had been through. Namatay ang long-term girlfriend nito dahil sa isang aksidente. The sad part is that she looks like Ivan's ex-girlfriend. That explains his obsession and unpleasant behavior towards her. Angela felt Ivan's hand intertwined with hers. Hindi niya ito nilingon, sa halip ay walang emosyon na tumingin sa pari na nasa harapan nila. Sa sobrang lungkot ni Angela ay hindi na niya masyadong napagtuunan ng pansin ang mga sinasabi ng pare. All she did was to say, "I do," in her saddest tone. Everyone on that place knew she was sad. Nang matapos ang seremonya ng kasal, ay tumuloy sina Angela at Ivan sa bahay ng lalaki. Nang wala ng mga taong nanonood sa kanila, ay muling lumabas ang tunay na kulay ni Ivan. As soon as she entered their house, Ivan narrowed his eyes on her. Can't you even smile, Angela? It's our wedding. Kahit konting ngiti, hindi mo man lang nagawa lalo na sa harap ng ating mga bisita? Alam mo ba kung anong iniisip ng mga tao sa atin? Ivan became more furious at her. Iniisip nila na napipilitan ka na kasalan ako. Tumingin sa kanya si Angela na blanko ang ekspresyon. Yun naman ang totoo, di ba? Pinilit mo lang ang mga magulang ko para mapapayag sila sa kasal na to. Dapat nga, sila ang narito dahil sila naman ang pumayag at hindi ako. Angela hissed at him. Ivan grabbed her arms to fill the gap between them. Ilang pulgada na lamang ang layo ng mukha nilang dalawa sa isa't isa. Wala ka nang magagawa ngayon, Angela. Akin ka na. Kasal na tayo. You are mine now. Ivan gave her an evil smile. All you have to do is to be my wife and to do what I ask you to do. Pinanliitan ni Angela ang mata ang asawa. You don't want me to be your wife, Ivan, because you want me to be Pauline, your ex-girlfriend who chose to die than to be with you for the rest of her life. Huwag ka nang magtaka kung mangyari din sa akin ang ginawa ni Pauline dahil mas pipiliin ko pang mamatay kaysa ang makasama ka habang buhay. Angel pulled her arms back para makawala sa pagkakahawak ni Ivan na tigilan sa mga sinabi niya. Ivan didn't know that Angela knew about his ex-girlfriend Pauline. Paano mo nalaman ang tungkol kay Pauline? Your parents told me the day before the wedding. Alam kong hindi ako ang mahal mo, kundi ang alaala ni Pauline na kamukha ko. Let's not live our lives in the past, Ivan. Hindi ako si Pauline. Kaya wag mo akong itulad sa kanya na sunod-sunuran sa lahat ng gusto mo to the point na mas ginusto na niyang mamatay dahil sakal na siya sa'yo.
Angela was not able to finish her words when Ivan's palm landed on her soft face that made her cheeks turn red. Napabaling din ang ulo niya sa sobrang lakas ng sampal ni Ivan. Ilang segundo pa bago siya nakagalaw mula sa pagkakasampal. Pakiramdam ni Angela ay na-stuck ang kanyang leeg sa isang side dahil sa lakas ng sampal. Minasahe ni Angela ang pisngi habang masama ang tingin kay Ivan. "Ganyan din ba ginawa mo kay Pauline?" Umiling si Angela. Gusto niyang itulak si Ivan sa kanyang limitasyon para magkaroon siya ng dahilan para madaling mag-file ng annulment. "Stop it!" Ivan raised his voice at her. "Wag mong babanggitin si Pauline dahil nananahimik na siya." Angela was about to say something when Ivan's phone rang. Sinenya siya ni Ivan ng asawa na wag maingay dahil sasagutin muna nito ang tawag. Bahagya itong lumayo para kausapin ang tumawag sa cellphone. Ilang sandali pa ay muli itong bumalik. Kalmado na ito kumpara kanina. "Mag-usap tayo pagbalik ko." Naglakad si Ivan, dumaan kay Angela. "Saan ka pupunta?" Angela asked. "I have an emergency operation in Cebu. I have to be there before dawn." Ivan is an army doctor. Lagi itong on-call kapag may emergency sa kampo na sakop nito. 8 na ng gabi noon. Aabuti ng ilang oras ang Ivan bago makarating sa Cebu. Sinundan ni Angela si Ivan sa kwarto nila. Inayos ni Ivan ang kanyang mga gamit at hindi tumitingin sa kanya. "Kailan ka babalik?" Tanong ni Angela, hindi dahil concern ito sa kanya. Gusto niyang malaman kung ilang araw na ba siyang mawawala sa galit ni Ivan. "Babalik ako sa loob ng 3 araw." Nilingon siya ni Ivan. "I want to make it up to you pagbalik ko, Angela. I want to start over again with you and not with Pauline's memories. I love you, Angela." Angela did not respond. She just watched Ivan pack his things and left afterwards. Naiwan siyang nag-iisip. Totoo at seryoso kaya si Ivan sa huli nitong mga sinabi? Kaya nito magbago para sa kanilang pagsasama? It was just an hour after their wedding when Angela received a call from Ivan's mother. Nasa kalagitnaan siya ng pagtulog nang tumunog ang kanyang cellphone. 3 oras pa lang mula nang umalis ang asawa niya patungong Cebu. "Hello po?" tanong ni Angela habang sinasagot ang tawag. Narinig niyang umiiyak ang babae sa kabilang linya. Nagtataka siya kung bakit. "Angela? Ivan's plane crashed while traveling to Cebu few minutes ago. The rescue team confirmed his death but his body is still missing dahil sa dagat bumagsak ang kanyang private plane. Our family is grief right now. We lost Ivan, Angela. We lost him." Napaluha ang ina ni Ivan matapos sabihin ang masamang balita. Hindi nakaimik at natigilan na lamang si Angela. It was like a good news for her. Wala na si Ivan. Wala nang magpapahirap sa kanya. Wala nang mananakit at wala nang kokontrol sa buhay niya. Angela grinned from ear to ear. Ito ang paraan ng Diyos para palayain ako ng hindi pinapatay ang aking sarili tulad ni Pauline. Nakahinga ng maluwag si Angela. Dapat ay nagluluksa siya ngayon sa pagkamatay ng kanyang asawa. Pero sadyang hindi niya mapigilan na matuwa sa pagkawala nito. She feels like she's now free as a bird. Hindi na siya nakatulog pa mula nang tumawag ang ina ni Ivan. She felt sorry for them. Namatayan ng anak ang mga ito, kaya kailangan niya ring magluksa kahit papaano. After all, they were still married. Kinaumagahan ay nagtungo siya sa mansyon ng mga Salazar. Maraming tao ang naroon, kabilang na ang malalapit na kaibigan ni Ivan. "Angela, nakikiramay kami sa pagkamatay ng asawa mo. Kakakasal niyo pa lang pero kinuha na kaagad si Ivan ng Diyos." Malungkot na salubong kay Angela ng isang ginang na malapit sa pamilya ni Ivan. Gustong-gusto niyang sabihin sa ginang na mabuti nga at namatay si Ivan. Wala nang mananakit kay Angela sa tuwing may masasabi at magagawa na hindi ayon sa gusto ni Ivan. "Salamat po." Tanging saad lamang ni Angela sa katumuloy ng pasok sa loob ng kabahayan.
kung saan siya hinihintay ng pamilya ni Ivan. Agad siyang sinalubong ng yakap ng ina ni Ivan. Umiiyak ito at naghihinagpis sa pagkawala ng anak. Isa si Ivan sa mga kambal na anak ng mag-asawang Salazar. Kaya mahal na mag-asawa ang kanilang mga anak. Nang kumalas sa pagkakayakap ang ina, ay hinanap ng paningin ni Angela ang ama ni Ivan. Nakita niya ito sa isang sulok ng bahay kasama ang iba't ibang tao na gumagawa ng paraan upang ma-recover ang katawan ni Ivan. Maupo ka, Angela. Inaalam pa ng daddy mo ang dahilan ng aksidente ni Ivan dahil kahit kami ay nagtataka kung bakit bumagsak ang kanyang sinasakyang private plane. Ivan's sister Lucy told her. Lahat ng magkakapatid ay naroon at tanging si Ivan lang ang wala. Hindi ko inaasahan na mangyayari ito. Angela sat beside Lucy. Lucy creased her brows at Angel. Tinitigan siya nitong mabuti saka hinawakan ang kanyang muka at iniharap rito ang pisngi na may bakas pa ng sampal ni Ivan noong nakaraang gabi. Ginawa ba sa'yo ni Ivan yan, Angela? Si Dazzle yon, ang kambal na kapatid ni Ivan. Sina Ivan at Dazzle ang unang set ng kambal na ipinanganak sa 5 set ng mga sanggol na binuo sa pamamagitan ng IVF procedure. Angela lowered her head and tried to hide her cheeks, but it was too late. Nakatingin na kay Angela ang halos lahat ng tao sa loob ng kabahayan. Nagkaroon lang kami ng hindi pagkakaunawaan kagabi. Nabanggit ko kasi sa kanya si Pauline kaya nagalit siya at napagbuhatan niya ako ng kamay pero ayos lang ako. Angela grinned at them. Ayaw ni Ivan na napag-uusapan ng tungkol kay Pauline dahil guilty siya sa nangyari dito. He knew that Pauline committed a suicide to escape from him. Hindi namin alam kung bakit naging mapanakit si Ivan. Ang alam lang namin ay si Pauline ang gumawa noon sa kanya. Ivan was a nice guy before she met Pauline. A year after they have been together, Ivan started to be violent. Kahit kaming mga kapatid niya ay napagbubuhatan niya ng kamay. Dazzle stated. Nakikinig lang naman ang mga magulang ni Ivan kay Dazzle. They are guilty of what their son has become. Angela knew they were aware of Ivan's behavior, but they can't do anything about it. Kahit na noong nabubuhay pa si Pauline, Ivan was like an angry animal whenever we say something bad things about Pauline. He was deeply in love with Pauline. Kaya nang mamatay ito, ay mas lalong naging magagalitin si Ivan. Not until he met you. Na makilala ka ni Ivan kahit papaano, ay nakokontrol na nito ang galit. Pero hindi namin alam na pinagbubuhatan kanya ng kamay. He never did that to Pauline. Dazzle, the single child from the 9 Eggshells said. Angela thought for a moment. Anong klaseng pagmamahal kaya ang meron kina Ivan at Pauline para maging agresibo si Ivan? What kind of woman was Pauline? Inihayag ni Angela ang lahat ng kanyang iniisip. Anong klaseng babae ba si Pauline? Ang alam ko lang kasi ay kamukha ko siya. Other than that, wala na akong alam tungkol sa kanya. Nagtinginan muna ang pamilya bago nagsalita ang ina ni Ivan. Wala din kaming alam kay Pauline. Maliban sa mahilig siyang mag-shopping at humingi ng pera kay Ivan. Kaya hindi kami masisisi ni Ivan kung bakit may nasabi kaming hindi maganda tungkol kay Pauline because Ivan never introduced her to us. Mrs. Salazar said in her sad voice. Kahit pala sa pamilya ni Ivan, ay palaisipan din kung bakit naging agresibo ito sa mga tao sa paligid. Hindi naman sana mahirap mahalin si Ivan dahil narito na ang lahat. Mayaman, gwapo, at matangkad. Ngunit may ugali ito na hindi maintindihan ng marami. Akala ng iba ay mabuting tao ito, katulad ng ipinapakita nito pero kapag wala ng mga matang nakatingin, ay kusang lumalabas sa mga sungay nito na binuo ni Pauline. If only Angela could do something about Ivan, but it's too late. Ivan is gone. Kung kailan sinabi nito na magsisimula na ito kasama niya at hindi na mabubuhay sa alaala ni Pauline, ay saka naman ito nangyari kay Ivan. Is this really a God's plan? Ano ang gusto niya na mangyari? Ilang araw na simula na maaksidente ang private plane ni Ivan. Wala pa ring nare-recover na katawan dahil sa lalim ng lugar na pinagbaksakan ng eroplano nito. Kahit ang katawan ng mga kasama nito sa eroplano ay hindi rin recover pa ang katawan. It's been 5 days.
5 araw na simula nang nagluluksa sa pagkawala ni Ivan. Angela, kailangan ka namin makausap. Lumapit sa kanya si Ginoong Daniel Salazar habang abala ito sa pakikipag-usap sa isang kaibigan na bumisita sa kanya matapos siyang malaman ng tungkol sa pagkamatay ni Ivan. Yes, Tito. Angela excused herself for a second and followed Ivan's father. Kamusta na po ang paghahanap sa katawan ni Ivan, Tito? Hanggang ngayon ay tinatawag pa rin ni Angela ang mga magulang ni Ivan bilang tito at tita. Pakiramdam niya ay wala siyang karapatang tawagin silang nanay o tatay dahil hindi niya naman talaga mahal ang anak nila. That's what we wanted to talk to you, Angela. Mr. Salazar's face saddened. Labag man sa aming kalooban, pero itinigil na namin ang paghahanap sa labi ni Ivan at ng mga kasama niya. It was too risky. Masyadong malalim ang lugar at napakadelikado para sa rescue team ang pilitin na abutin ang ilalim ng karagatan. We decided to stop at tanggapin na ang katotohanan na wala na talaga si Ivan. Sana maintindihan mo kami. Kung hindi namin maipapakita sa iyo ang katawan ng iyong asawa, it was also hard for us. Angela became sad at the news. Oo, at ayaw niya kay Ivan. Pero ang hindi ito makita sa huling pagkakataon ay lubhang nakakalungkot din. Hindi man lang siya nakapagpaalam rito, ngunit wala siyang magagawa kung iyon ang desisyon ng mga magulang nito. Kung yun po ang desisyon ninyo, wala po akong magagawa. Iyon lamang ang tanging nasabi ni Angela. Kinabukasan nga ay nagsagawa sila ng funeral para kay Ivan kahit na wala ang bangkay nito. Sa dagat kung saan bumagsak ang eroplano nito ay nagdao sila ng maikling misa ng pamamaalam sa namayapang asawa. Deep inside Angela's grieving was a silent happiness. She is really free from Ivan's obsession. Goodbye, Ivan. Maraming salamat sa kalayaan na binigay mo. Mahinang usal ni Angela habang pinapanood na dalhin ng alon ng bulaklak na itinapon sa dagat para kay Ivan. Maraming salamat sa pagpapatatag sa akin. Tinuruan mo akong maging matapang. Pinaramdam mo man sa akin ang lahat ng sakit na hindi ko pinangarap na maranasan. Alam kong hindi mo iyon sinasadya. Pinapatawad na kita sa mga nagawa mo. Nakahinga na maluwag si Angela na makita kung paano tangayin na nakaragatan ng mga bulaklak. It was like Ivan was telling her that she's free. She smiled as a cold breeze touched her skin. Makalipas ang 1 taon. Hindi na bumalik sa dating trabaho si Angela pagkatapos ng trahedyang nangyari kay Ivan. Nahirapan na siyang maging komportable sa trabaho dahil pakiramdam niya ay lahat ng makakasalumuhan niya ay pinapakisamahan lamang siya dahil sa awa. Sino nga ba naman ang hindi maawa sa tulad niyang ilang oras pa lang na naikakasal ay nabalo na kaagad? Isa pa sa problema niya ay ang apelyido ni Ivan na dala-dala pa rin niya hanggang ngayon. She is still Mrs. Angela Salazar dahil ayaw niyang pumayag ng mga magulang ni Ivan na magpalit siya ng apelyido habang wala pa siyang nakikita na mapapangasawa muli. She's not in a hurry to get married so soon. Pagkatapos ng nangyari kay Ivan, pakiramdam ni Angela ay nagkaroon siya ng sumpa dahil walang lalaki ang nagtatangka na mangligaw sa kanya. Angela, may problema daw sa branch. Baka pwedeng ikaw na muna ang pumunta doon at ayusin kung ano man ang problema. Kailangan ko lang tapusin itong proposal para sa ating expansion. It was Lizel, Angela's eldest sister. Dahil nga hindi na bumalik si Angela sa dating trabaho na flight attendant, ay tumulong na lamang siya sa negosyo ng kanyang pamilya na bigay ni Ivan. Dahil nagtapos ng kursong cooking and pastry ang kanyang nakatatandang kapatid, isang bake shop ang restaurant ang kanilang negosyo. Mayroon na silang isang branch sa Quezon City, habang ang main ay nasa Makati City. Sila ng ate niya ang nagmamanage ng kanilang negosyo dahil hindi na ito kayang asikasuhin ng kanilang mga magulang. Sige Atalay, pupunta na ako. Agad na kinuha ni Angela ang susi ng kotse at umalis para puntahan ang branch sa Quezon City. Ilang minuto lang ang naging trouble ni Angela dahil hindi naman traffic. Pagdating niya sa branch, ay sumalubong agad sa kanya ang manager na si Claire. Ma'am Angela,
Pasensya na po sa pagpapapunta sa inyo rito. May isa po kasi tayong customer na nagrereklamo dahil mali ang naibigay sa kanya na meal. Irereklamo daw po niya ang restaurant dahil hindi maganda ang serbisyo. Agad na wika ni Claire na makalapit kay Angela. Mali nga bang naibigay sa kanya o hindi? Angela calmly asked. Hindi na bago sa kanya ganitong eksena dahil ilang beses na siyang nakasalamuhan ng mga ganitong customer na nantitrip na mga service crew na kesyo mali ang bigay na order. Pero ang totoo, hindi nagustuhan ng mga ito ang lasa ng in-order nila kasi akala nila swak sa panlasa nila iyong nasa picture. Nagkamali po ng bigay ang waiter pero agad din naman po napalitan pero nagalit pa rin po ang customer. Claire was so nervous while telling her the situation na iintindihan niya ito dahil bago lamang ito sa posisyon bilang manager. Where is the customer and the waiter? Naglakad si Angela papasok sa private area ng restaurant kung saan mga authorized personnel lamang ang pwede. Nasa opisina po siya, ma'am. Mas binilisan at nilakihan ni Angela ang hakbang. Habang naglalakad ay inihahanda ni Angela sa isip ang mga sasabihin para hindi na makaangal ang customer. As for her crew, may kaparusahan ang pagkakamali nito. Mabilis na binuksan ni Claire ang pinto ng opisina nito. Angela stepped inside na makapasok sa loob at makita ang nakatalikod na lalaki na kinakausap sa mataas na tono ng boses sa mga crew na naroon ay nabuhay ang pamilyar na kaba sa dibdib ni Angela. The build of the guy facing his back at her was so familiar to her. Hindi siya maaaring magkamali dahil mahigit isang taon niyang kinatakutan ng bulto ng lalaking iyon. Naging mabagal ang hakbang ni Angela habang papalapit sa lalaki. Nakamalay naman ang lalaki sa presensya niya kaya dahan-dahan itong humarap sa kanya. Muntik nang mawala ng balanse si Angela na makita ang mukha ng lalaki. Muling nabuhay ang takot at kaba sa dibdib niya na makita ang mukha ng asawa. Ivan? Hindi makapaniwala si Angela sa nakikita ng kanyang mga mata. Kumunot ang noo ng lalaki. Excuse me? How did you know my name? Are you the owner of this place? Magalang at kalmadong tanong ng lalaki na may mukha ng asawa niyang si Ivan. Totoo ba ang nakikita niya? O namamalik mata lamang siya? Buhay nga ba talaga si Ivan? Si Ivan nga ba talaga ang nasa harap ni Angela? At buhay na kinakausap siya? Makukulong na naman ba siya sa takot?